Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating paggunita sa mahal na Birhen ng Guadalupe, panalangin po natin ang ating buong bansa dahil siya po ang tinuturing nating makalangit na patrona ng Pilipinas. Pagkatiwala po natin sa Kanya ang ating bayan, siya na laging handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.
Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bansang Pilipinas po ay marami pong mga patrona. Unang-una po ang atin pong principal patroness ay ang Immaculada Concepcion. Mayroon din po tayong dalawang secondary patronesses, si Santa Rosa ng Lima at si Santa Potenciana. Pero bago pa man po maideklara ang Immaculada Concepcion bilang pangunahing patrona ng buong Pilipinas, kasama po tayo sa mga idineklarang nasa ilalim ng pangangalaga ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, kasama ang dalawang kontinente ng Amerika, ang North at South America. Lahat po tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Birhen ng Guadalupe. Kaya hanggang ngayon, kinikilala po natin siya bilang ating makalangit na patrona. Ang aparisyon po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay napapalibutan ng napakaraming mga himala. Unang-una na po ay yung tilma na pinaglitawan ng kanyang larawan. Hanggang ngayon po, ito po'y pinag-aaralan ng napakaraming mga siyentipiko at sila'y manghang-mangha kung bakit ang tilma nagawa sa fibers ng cactus na karaniwan daw po ay tumatagal lamang ng 10, 30 taon, 50 taon. Hanggang ngayon ay buo pa at wala man lang pagbabadya ng pagkasira. Ang Mahal na Birhen, ang himala po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay nangyari noong 1531. Ibig sabihin, maglilimandang taon na po yung imahen, pero hindi po nagbabadya na ito'y mabubulok. Sapagkat nito lang naman po nagkaroon ng kamalayan na kinakailangang ingatan yung mismong tilma. Ang tilma po ay pangkaraniwang kasuotan
ng mga katutubong Aztec. Ibig sabihin, wala pa naman pong magandang teknolohiya noon para makagawa ng talagang matibay na damit na tatagal ng 500 taon. Alam po ba ninyo, hindi lang ganoon yan katibay. Ang Basilika po ng Guadalupe ay minsang napasabugan ng bomba, pero wala man lang nangyaring pinsala sa imahen. Ang mga ito po'y tanda na para sa atin upang maniwala na ang imaheng ito'y nagmula sa langit. Napakarami pa pong mga detalye na kamangha-mangha. Ngunit sana mas matuon po tayo sa himalang nangyari sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Nung nagpakilala po siya kay Juan Diego unang-una, ang sabi po niya, "Ako ang iyong maawaing ina." Ako ang iyong maawaing ina. Nagpakilala ang mahal na Birheng Maria bilang maawaing ina. Kung tutuusin, sa laki ng karangalang kanyang tinanggap bilang ina ng Diyos, hindi na kinakailangan ng mahal na Birheng Maria na makibagay sa ating mga tao. Siya ay nananahimik na sa kalangitan at kasama sa mga nagpupuri sa Diyos. At nakatatanggap din naman ng paggalang sa ating maraming mga tao. Pero kahit siya'y matagal nang pumanaw, siya ay patuloy pa rin na mayroong malasakit sa ating mga tao. At saan po ba nagmumula ang awa ng mahal na Birheng Maria? Wala pong iba kundi sa kanyang malaking karanasan din ng awa mula sa Diyos. Huwag po nating iisipin na ang mahal na Birheng Maria ipinaglihing walang bahid ng kasalanan at namuhay ng malinis ay hindi nangailangan ng awa ng Diyos. Ang lahat po ng biyayang tinanggap ng mahal na Birheng Maria ay bunga lang din ng awa ng Diyos. Siya pa nga po ang unang nakatanggap ng dakilang at kaganapan ng biyaya ng awa ng Diyos. Nauna po siyang kinaawaan, kaya siya naituring na Immaculada Concepcion at naituring na ina ng Diyos. Iyan pong lahat ay dahil sa awa ng Diyos. Tayo po sa ating buhay, kung minsan, kapag ka po nakaranas tayo ng malaking pagpapala mula sa Diyos, kapag nagiging mataas na yung tingin natin sa ating sarili, doon tayo nagsisimulang mawalan ng awa sa ating kapwa. Kumbaga, dahil nakararanas tayo ng ginhawa sa buhay, bigla bang nabubulag tayo at nakalilimutan natin yung karanasan natin nung tayo ay nahihirapan pa rin. Ang maganda pong itinuturo sa atin ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pagkakasabing, "Ako ang iyong maawaing ina." Guminhawa man ang ating buhay, dumating man ang pagkakataon na mawala ang karanasan natin ng paghihirap, ang maganda ay manatili rin tayong maawain sa ating kapwa at ibahagi natin sa kanila ang awa nating naranasan. Maging kasangkapan din tayo ng awa para sa kanila. Huwag mangyari sa atin na tayo ay magiging mapagmataas, na tayo ay magiging mayabang, matapos na guminhawa tayo sa buhay. Huwag na huwag nating kalilimutan na yung ginhawang nararanasan natin ay bunga lang ng awa ng Diyos. Kinaawaan lang din tayo ng Diyos, kaya marapat lamang na ibahagi rin natin ang awa na ito sa ibang tao. Ang mahal na Birheng Maria, siya ay maawain dahil siya ay kinaawaan lang din. Hilingin po natin ang tulong ng mahal na Birhen ng Guadalupe upang tayo rin naman ay maging maawain sa ating kapwa. Tayong mga kinaawaan lang din ng Diyos. Nang sa gayon, maihanda rin po natin ang ating mga sarili. Dahil ang mahal na Birhen po ng Guadalupe ay isang imahin po ng mahal na Birheng Mariang nagdadalang tao. Kaya tamang-tama po yung kanyang kapistahan ngayon dahil iyan po ay pagsasalarawan ng ating
pananabik at paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Maging maawain din po tayo nawa sa ating kapwa. Amen. Sa ating pananalangin, dumulog po tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Atin pong sasambitin, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin, sa halip na magpairal ng pangingilag at takot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Sama-sama po natin idulog ngayon sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagagala kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa amin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabalalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, lakay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo
ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating paggunita sa mahal na Birhen ng Guadalupe, panalangin po natin ang ating buong bansa dahil siya po ang tinuturing nating makalangit na patrona ng Pilipinas. Pagkatiwala po natin sa Kanya ang ating bayan, siya na laging handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal.
Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bansang Pilipinas po ay marami pong mga patrona. Unang-una po ang atin pong principal patroness ay ang Immaculada Concepcion. Mayroon din po tayong dalawang secondary patronesses, si Santa Rosa ng Lima at si Santa Potenciana. Pero bago pa man po maideklara ang Immaculada Concepcion bilang pangunahing patrona ng buong Pilipinas, kasama po tayo sa mga idineklarang nasa ilalim ng pangangalaga ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, kasama ang dalawang kontinente ng Amerika, ang North at South America. Lahat po tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Birhen ng Guadalupe. Kaya hanggang ngayon, kinikilala po natin siya bilang ating makalangit na patrona. Ang aparisyon po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay napapalibutan ng napakaraming mga himala. Unang-una na po ay yung tilma
na pinaglitawan ng kanyang larawan. Hanggang ngayon po, ito po'y pinag-aaralan ng napakaraming mga siyentipiko at sila'y manghang-mangha kung bakit ang tilma nagawa sa fibers ng cactus na karaniwan daw po ay tumatagal lamang ng 10, 30 taon, 50 taon. Hanggang ngayon ay buo pa at wala man lang pagbabadya ng pagkasira. Ang mahal na Birhen, ang himala po ng mahal na Birhen ng Guadalupe ay nangyari noong 1531. Ibig sabihin, maglilimandang taon na po yung imahen, pero hindi po nagbabadya na ito'y mabubulok. Sapagkat nito lang naman po nagkaroon ng kamalayan na kinakailangang ingatan yung mismong tilma. Ang tilma po ay pangkaraniwang kasuotan ng mga katutubong Aztec. Ibig sabihin, wala pa naman pong magandang teknolohiya noon para makagawa ng talagang matibay na damit na tatagal ng 500 taon. Alam po ba ninyo, hindi lang ganoon yan katibay. Ang Basilika po ng Guadalupe ay minsang napasabugan ng bomba, pero wala man lang nangyaring pinsala sa imahen. Ang mga ito po'y tanda na para sa atin upang maniwala na ang imaheng ito'y nagmula sa langit. Napakarami pa pong mga detalye na kamangha-mangha. Ngunit sana mas matuon po tayo sa himalang nangyari sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Nung nagpakilala po siya kay Juan Diego unang-una, ang sabi po niya, "Ako ang iyong maawaing ina." Ako ang iyong maawaing ina. Nagpakilala ang mahal na Birheng Maria bilang maawaing ina. Kung tutuusin, sa laki ng karangalang kanyang tinanggap bilang ina ng Diyos, hindi na kinakailangan ng mahal na Birheng Maria na makibagay sa ating mga tao. Siya ay nananahimik na sa kalangitan at kasama sa mga nagpupuri sa Diyos at nakatatanggap din naman ng paggalang sa ating maraming mga tao. Pero kahit siya'y matagal nang pumanaw, siya ay patuloy pa rin na mayroong malasakit sa ating mga tao. At saan po ba nagmumula ang awa ng mahal na Birheng Maria? Wala pong iba kundi sa kanyang malaking karanasan din ng awa mula sa Diyos. Huwag po nating iisipin na ang mahal na Birheng Maria ipinaglihing walang bahid ng kasalanan at namuhay ng malinis ay hindi nangailangan ng awa ng Diyos. Ang lahat po ng biyayang tinanggap ng mahal na Birheng Maria ay bunga lang din ng awa ng Diyos. Siya pa nga po ang unang nakatanggap ng dakilang at kaganapan ng biyaya ng awa ng Diyos. Nauna po siyang kinaawaan, kaya siya naituring na Immaculada Concepcion at naituring na ina ng Diyos. Iyan pong lahat ay dahil sa awa ng Diyos. Tayo po sa ating buhay, kung minsan, kapag ka po nakaranas tayo ng malaking pagpapala mula sa Diyos, kapag nagiging mataas na yung tingin natin sa ating sarili, doon tayo nagsisimulang mawalan ng awa sa ating kapwa. Kumbaga, dahil nakararanas tayo ng ginhawa sa buhay, bigla bang nabubulag tayo at nakalilimutan natin yung karanasan natin nung tayo ay nahihirapan pa rin. Ang maganda pong itinuturo sa atin ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pagkakasabing, "Ako ang iyong maawaing ina." Guminhawa man ang ating buhay, dumating man ang pagkakataon na mawala ang karanasan natin ng paghihirap, ang maganda ay manatili rin tayong maawain sa ating kapwa at ibahagi natin sa kanila ang awa nating naranasan. Maging kasangkapan din tayo ng awa para sa kanila. Huwag mangyari sa atin na tayo ay magiging mapagmataas, na tayo ay magiging mayabang matapos na guminhawa tayo sa buhay. Huwag na huwag nating kalilimutan
na yung ginhawang nararanasan natin ay bunga lang ng awa ng Diyos. Kinaawaan lang din tayo ng Diyos, kaya marapat lamang na ibahagi rin natin ang awa na ito sa ibang tao. Ang mahal na Birheng Maria, siya ay maawain dahil siya ay kinaawaan lang din. Hilingin po natin ang tulong ng mahal na Birhen ng Guadalupe upang tayo rin naman ay maging maawain sa ating kapwa. Tayong mga kinaawaan lang din ng Diyos. Nang sa gayon, maihanda rin po natin ang ating mga sarili. Dahil ang mahal na Birhen po ng Guadalupe ay isang imahin po ng mahal na Birheng Mariang nagdadalang tao. Kaya tamang-tama po yung kanyang kapistahan ngayon dahil iyan po ay pagsasalarawan ng ating pananabik at paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Maging maawain din po tayo nawa sa ating kapwa. Amen. Sa ating pananalangin, dumulog po tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Atin pong sasambitin, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin, sa halip na magpairal ng pangingilag at takot, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob, sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Sama-sama po natin idulog ngayon sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagagala kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabalalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salahangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo na nga ng mundo,
sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Lakay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.